Batay sa tala ng Armed Forces of the Philippines, nasa 300 hanggang 500 pang mga sibilyan ang hindi pa rin nakalalabas ng Marawi City. Ang ilang nakaligtas, ikwinento ang kanilang buwis buhay na pagtakas sa gitna ng bakbakan. Live mula sa Iligan City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, habang dumadaan nga yung mga araw, ay lalong nag-aalala yung mga kaanak ng mga sibilyan na nanatili pa rin po sa loob ng bakbakan dito sa Marawi City. Sa tindi ng palitan ng putok at sa dami ng hinuhulog na bomba sa Marawi City, milagro ng maituturing na hanggang ngayon may mga tao pa rin nakakalabas mula sa bakbakan. Biyernes, nung nakipag-ugnayan sa aming kasamahang si Rafi Tima ang isang sibilyang naiipit sa gera. Malapit daw siya sa lugar kung saan bumabagsak ang mga bomba. 18 raw sila roon, kasama ang 2 bata at 6 na matanda. Halos walang makain at mainom kaya humihingi sila ng tulong. Bagamat alam ng mga sundalo kung nasaan ang mga sibilyan, hindi raw sila makalapit dahil doon nakapwesto ang mga sniper at 50 caliber machine gun ng mga terorista. Nitong linggo, 5 sa kanila ang nakatawid sa rumaragasang tubig ng Agus River papunta sa puwersa ng gobyerno. Nagpapagaling na sila sa infirmary ng Kapitolyo. Ang nakalulungkot daw, 5 lang silang nakaligtas, gayong 17 silang tumakas. Ang 6 napahiwalay sa grupo. Ang isa tinangay ng agos ng ilog, habang ang 5 namatay sa bala ng sniper sa kadiliman ng gabi. Yung 5, sigurado ako na matay, sinatamaan sila. Nakita ko natamaan. Tinulungan pa yung kapatid ko, yung isa, dinala namin sa kilid-kilid. Sabi niya, masakit na raw yung ulo niya. Na, yung dito yung sugat niya, hanggang dito. Hindi raw nila nakita kung sundalo ba o maute ang sniper. Ang posisyon ng pwersa ng gobyerno at ng maute, pinaghihiwalay ng Agus River. 3 tulay ang tumatawid sa ilog, pero dahil sa takot sa mga sniper... Nagdalawang isip. Kaya matagal, alas 8 kami nandun sa Agos. PM. Nakatalon kami, mga alas 3 o alas 4. Sa balik-balik pag-isip na kung tatalon ka ba o hindi. Dahil sa sobrang lakas, pag nasa tubig ka, may chance ka pa na mabuhay. Pag doon, nagpaiwan ka, siguradong patay ka rin. Kristiyano si Rolly at ang kanyang mga kasama. Laking pasasalamat daw nila sa kanilang employer na Muslim na hiniling nilang huwag ng pangalanan dahil nasa kamay raw ito ng Maute Group ngayon. Sobrang bilib namin sa kanya kasi hindi niya kami iniwan. Gusto mo siya makita ulit? Ay, siyempre. Kasi siyang nagsagip sa buhay namin eh. 22 araw nang naiipit sa bakbakan ang mga sibilyang hindi pa rin nakakalabas sa Marawi City. Ayon sa militar, nasa 300 hanggang 500 ang bilang nila. Ang iba nagtatago sa kanilang mga bahay at ang iba naman bihag ng Maute Group. Kanina, isang babae ang humingi ng saklolo sa PDRRMO ng Lanao del Sur. Nasa loob pa raw ng isang bahay ang kanyang mister at 36 na iba pa. Hindi pa rin po ba nakapasok yan, sir? Kasi sabi ng asawa ko nung last June 1, sabi ko, lumabas na lang kayo. Kung hindi, lumangoy kayo sa lake. Eh, sabi niya sa akin nun, lalangoy na lang ako sa lake. Kung kaya mo, langoyin mo. Sabi niya, makikita ko pa kasi yung down ng sniper. Yun ang problema eh. I-coordinate namin sa military. June 1, huli niya nakausap ang kanyang mister. Doon daw na ikwento sa kanyang may 4 na taong gulang na bata silang kasama. Yung bata, hinihimatay na daw, na pinagtutulungan na nilang rescue na lang daw nila, tinutulungan daw nilang ma-revive yung bata. Sa pagdaan ng mga araw, nababahala ang lokal na pamahalaan para sa kalagayan ng mga inosenteng sibilyan na naipit sa bakbakan. Jessica, ang militar naman sinasabi nila na magpapatuloy yung mga rescue operation. Yun na nga lamang daw, kailangan talaga nilang pag-aralan mabuti bago isagawa ito para hindi malagay naman sa alanganin yung buhay din ng rescuer at syempre pati yung kanilang taong inililigtas. Jessica? So Sandra, at this point, no,
parang hindi na gumagana yung na-establish na proseso sana, no? Yung tinatawag nilang peace corridor o yung safe zone para makapag-rescue ng mga sibilyan na naiipit pa rin. As of the last na naibalita, yung estimate, mga 1,000 pa eh. Pero ngayon, 300 to 400 ba ang estimate na lang? O 300 to 500? Yes, Jessica, ang estimate ngayong araw na ito ay 300 to 500. Yan ang sinabi ng AFP. Nung last week, no, nung bukas pa yung tinatawag nilang Peace Corridor at gumagawa ng paraan yung GRP-MILF panel para makapagligtas, nung mga panahon na yon, ang estimate nila dun sa mga taong nasa loob pa ay nasa 1,000. Simula noon, parang nakadalawang araw din sila, no, na marami silang nailalabas. Pero after noon, natigil dahil nga medyo mas naging complicated daw yung sitwasyon at may pangamba rin sila na tuwing merong nire-rescue doon ay maaring may mapasabay, no, na maute or samantalahin ito nung maute group para makalabas sila. So, ang natigil yon, bagamat sinasabi nila na hindi naman daw permanently dahil ina-assess pa rin nila kung pwede pa nilang gawin. Pero at this point, Jessica, isang linggo na rin, hindi na nasundan yon. At ang nangyayari na lang ngayon, yung PDRRMO, nakikipag-ugnayan siya sa military at sila yung nagsasagawa ng rescue. Pero may bus-bus dapat na military. Tapos sa kaso na ito na cover namin ay minsan yung military na mismo talaga, lalo na kung very dangerous, ang kumukuha na mismo doon sa mga sibilyan na natatrap ay sundalo na mismo. Jessica? Nakababahala kasi at nakakaawa yung kondisyon na nababalitaan natin, no? Yung mga, yun nga, katulad nung ikwento mo, may bata pa, 4 years old, na nandun kasama sa mga naipit. Doon naman sa mga nakatakas, 17 silang tumakas, ilan lang sila na nakaligtas, na nagpapagamot. Yung iba, yung 6 na napahiwalay, according to yung nagkwento sa'yo, hindi niya alam kung anong nangyari dun sa 6 na yon. Yes, Jessica, kasi ang sinasabi niya 17 talaga sila na naglabasan doon. Medyo kanya-kanya kasi nagmamadali. Yung 6 na yun, hindi na niya alam kung ano nangyari. Kung naiwan daw yon, parang hindi rin sila very confident, no, sa kalagayan nila dahil kung naiwan daw, ang sinasabi nitong nakausap ko na 5, talagang yun daw mga Kristiyano ay delikado kung sila'y makikita ng Maute Group kasi base sa kanilang kwento ay talagang nung kumatok sa bahay ng kanyang amo ay naghanap talaga nagtanong nasa ng mga Kristiyano, alam daw nilang may Kristiyano doon. At ang sinasabi niya ay yung amo naman ay kumbaga siya na yung nakipag-usap at sinasabi nga na pinatakas niya itong 17 na tauhan niya at sinabi niya doon sa Maute na siya lang nandoon at pinrotect niya yung mga kanyang Kristiyanong mga empleyado. So yung mga kwentong ganyan na nakakarinig talaga kami dito, Jessica. At ma-share ko lang, kasama sa mga pinangangambahan talaga is yung mga natatrap sa mga bahay nila, hindi hawak ng Maute, pero wala namang makain. Gaya na lamang nitong babae, no, na nakausap na PDRRMO kanina, na ang kwento raw ng asawa niya ay wala silang kinakain, kundi umiinom na lamang ng tubig ulan. Jessica? Yung kwento nga kahapon, di ba, nung isang opisyal, isang Alonto na opisyal, ang sabi, yung mga nakakausap nila, kumot na raw yung kinakain nila dahil wala na talaga silang makain. Yes, Jessica, no, yan nga, tinatry kong i-validate yan, hinahanap ko yung tao rin dahil nga may nabanggit si Assemblyman Zia Alonto na meron siyang natanggap na impormasyon na sa kagutuman parang kumakain ng kung ano-ano na lamang yung mga tao at nabanggit nga niya na meron siyang natanggap na impormasyon na may kumakain ng pira-pirasong kumot, Jessica. Sa ganitong sitwasyon, Sandra, wala bang ibang posibilidad para matulungan yung mga natrap na mga sibilyan dyan sa Marawi?
Oo nga, Jessica, yung ano kasi, yung problema kasi ng military, no, unang-una, yung mga taong hindi hawak ng maute, halimbawa nasa kanya-kanya mga bahay, kung hindi makipagbigay, manghingi ng tulong sa kanila, yun, no, yung mga kaanak, hindi nila malalaman kung ano doon yung bahay na may laman. Tapos, kung minsan naman daw, halimbawa, one day, sasabihin ng kaanak na siya lang nandoon, nakakausap pa nila, susunod na mga araw, hindi na nila makausap. Pagkatapos, malalaman na lamang nila later on na inoccupy na rin ng Maute Group yung bahay na yon. Kasi ang nangyayari daw ngayon, gaya na lamang nitong 5 na nakaligtas, Jessica, na nakausap ko. Ang sinasabi nila, pinasok ng Maute yung bahay nila is day 19. So, ibig sabihin, sabi ko, all the while, yung day 1 to day 18, sabihin na natin, ibig mo sabihin, hindi kayo pinuntahan ng Maute. Ang sabi nila, hindi raw kasi ang ginagawa daw ng Maute, pag nasira na yung bahay na ino-occupy nila, lilipat sila sa kabilang bahay until nakarating na dun sa bahay nila. So yun sasabi na, nung una daw okay sila kumakain sila ng sardinas, 18 sila na maghahati-hati sa 3 sardinas lamang. Okay na daw sila doon, satisfied na sila until kumatok sa bahay nila itong Maute Group. Jessica? Nako, at nakababahala pa na may mga videong lumalabas kung gaano minamaltrato ng Maute yung presumed civilians, yung mga sinusuotan nila ng orange, no? Sandra? Oo, Jessica, yun nga Tapos binavalidate namin kasi una muna may mga accounts, no, mula doon sa mga nakakaligtas na sabi nila hinahanap daw ng Maute yung mga Kristiyano at pinapatay. Pero may account din naman ng mga Kristiyano na nakalabas na parang hindi naman daw sila hinarang, hinayaan lang sila at hindi sila nakaranas nung sinasabi na pinaparecite ng Muslim prayer. Pero may account din talaga ng gano'n mula sa ilang sibilyan na pinaparecite ng Muslim prayer at pag na-recite mo, lalabas ka. For this particular group na nakausap ko, ang experience naman nila ay talaga daw hinanap kasi narinig daw nila kasi noong una nagtago sila, narinig daw nila na hinahanap sila. Nasa na mga Kristiyano. At sabi pa raw, interesting, Jessica, na sinabi daw, may alaga kayong aso, so may Kristiyano dito. So nung tinanong ko yung 5, sabi ko, bakit? Ano ibig sabihin nung merong alaga aso? Kasi raw, di umano ay marami daw sa mga Maranao ang hindi nag-aalaga ng aso at isa daw sa palatandaan, di umano na pag may aso, may Kristiyano doon sa bahay na yon. So, yung pa daw ang isang ginawang basis nung mga Maute na nagpunta sa bahay ng kanilang amo. Jessica? Ano pa man, sa gitna ng nakakabagabag na mga kwentong ganito, mabuti may naririnig din tayong mga kwento, mangilan-ngilan lang ng kabutihang loob, no? Katulad ng mga Muslim at mga Kristiyano na nagtutulungan sa gitna ng krisis dyan sa Marawi. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi. Sandra Aguinaldo.